Kanina lang nag-post ako dito sa Facebook na ang pagiging OFW hindi sa dami ng ipon at hindi sa dami ng pera ang basihan kung paano kami nakaka-survive. Ang realidad ay kung paano kami nakaka-survive sa bawat araw at sa lahat ng nangyayari sa araw-araw dito. So, tapos ito na yung nabalitaan ko at nakita ko. Hi mga kasyakala, kumusta kayo? So, malungkot na balita nga yung nagte-trend ngayon sa social media dito sa TikTok or sa news dito sa Middle East kasi may kailan lang may Pilipina or kabayan na nagnakaw sa Riyadh na syakala din. Nagnakaw sa employer niya at na-discover. Ngayon naman, si kabayan accidentally nakapatay ng bata. Sa Kuwait naman ito. Naingayan si kabayan, nandoon pa yung parents nung bata. Nandoon yung mga magulang sa bahay ng bata. Nung nangyari yung insidente. Tinanong ako ng employer ko, alam ko daw, ibig sabihin napanood na nila or nakita na nila, pero sabi ko hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita, pero napanood ko na yung news sa TikTok. Then, sabi ko na lang hindi ko pa alam. Tapos nagkwento sila na yun nga daw. At napanood ko nga sa news na yung bata is below siguro 2 years old or 2 years old pa lang siya. 1 and a half, ganun. And then, nilagay daw ni kabayan sa washing at pinaikot. Kasi narindi daw, sabi ni kabayan, narindi daw siya, nainghayan. So, siguro yun yung nag-triggered sa kanya. Nilagay niya yung bata sa washing machine at pinaikot. Narinig ng parents na umiiyak yung bata, pero nung nilabas nila, suddenly, patay na. Or wala nang buhay. So, ayun. Kawawa yung bata at the same time kawawa si kabayan kasi panigurado death penalty yung kahanapnan niya. Kawawa din yung pamilya niya sa Pilipinas. Hindi pa man nakakalipas yung bagong taon, ganito na yung nangyari. Ayun na lang, siguro awareness na lang ulit at paalala sa lahat ng mga bagong syakala na nag-a-apply papunta dito sa Middle East, sa mga kadama na nandito na, first timer, baguhan. O kahit yung matatagal na kahit na anong inis at galit natin, dapat alam pa rin natin kung paano natin kakalmahin yung sarili natin. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam natin sa huli, pwede nating ikapahamak. Kasi mahirap kapag tayo yung napahamak. At yun nga, wala tayong kalaban-laban dito sa kanila kapag tayo ay nasa bingit na ng delikadong sitwasyon. So mag-ingat at kontrolin yung emosyon. Mabilis tayo ma-stress, oo, marindi. Ako, ganun din ako, mabilis ako marindi sa ingay, sa gulo, yung kapag may daldal ng daldal. Ayoko na ng ganun. Hindi ko alam, pero mabilis talaga ako marindi, mabuisit, mag-init yung ulo. Pero hinihinga ko na lang ng malalim kasi mahirap talaga kapag nagpadalos-dalos tayo. So, yun lang. Ingat palagi at hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari kay kabayan. So, sana maghimala na hindi siya mahatulan. Pero panigurado death penalty yung katapat nun. Mahirap dito magkasala. So, yun lang. Hindi natin alam, hindi natin ma-judge si kabayan kung anong pumasok sa isip niya. Kasi, ganun talaga, kapag stress, problemado, yung utak natin mabilis disorder. Pero, di ba, sa natin, sa medical natin, bago tayo pumunta dito sa ibang bansa or sa Middle East, may exam tayo ng psychology or yun nga, ini-exam tayo doon kung nagbabasa kayo. Kasi mabilisan lang yun. So, mostly siguro hindi na rin nagbabasa yung iba. Pero mababasa mo doon kung hanggang saan yung kapasidad mo sa stress ng dulot ng ingay, gulo. So, nandun. Lahat sasagutin mo yun kung
ano yung ginagawa mo every time nakakaramdam ka ng maingay, magulong lugar, kung ano yung pwede mong gawin at kung hanggang saan yung kapasidad ng utak mo or ng ugali mo. Nandun lahat yun. Kung nagbabasa lang kayo, makikita nyo dun. So, kung alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo kaya at alam nyo sa sarili nyo na higit dun yung pwede nyong magawa, Diyos ko, wag na lang kayong mag-atubiling pumunta dito. So, yun lang. Mag-ingat kayo at laging magdasal at laging payapain ang sarili sa gitna ng nakaka-rending sitwasyon. Yun lang. God bless and Happy New Year. God bless and Happy New Year, everyone. Ingat kayo palagi, mga kasyakala.